Mismo sariling patakaran ng Board of Pardons and Parole ang nilabag nila, kaya dapat lang daw mapawalang bisa ang rekomendasyon nila kay Pangulong Arroyo na bigyan ng executive clemency si Claudio Tihanki Jr. Ito ang petisyon sa Korte Suprema ni Attorney Ernesto Francisco, dating abogado ng mga biktima ni Tihanki. Hindi raw buong nabayaran ni Tihanki ng danyos ang pamilya ni Hussey Leyno at Roland Chapman. Mahigit 2 milyong piso pa sa mga Chapman. Mahigit 4 na milyong piso at mahigit 55,000 dolyar naman para sa mga Leyno. On that basis, sinasabi ko dito na the public respondents, Secretary Raul Gonzales, the Board of Pardons and Parole, ang Pangulo, President Gloria Macapagal Arroyo, Executive Secretary Eduardo Ermita, gravely abused their discretion in granting executive clemency to Claudio Tihanki and commuting his sentence. Pero para kay Justice Secretary Raul Gonzales, malabo raw na baliktarin pa ng Korte Suprema ang ipinagkaloob na executive clemency kay Tihanki. Assuming that they have not been paid, then I suppose they can ask the Artesian Makati to issue a writ of execution against the property of Tihanki to satisfy the judgment. Kasi civil liability na lang yan. Dapat daw nagpadala na noon pa ng mga kinatawan ng mga Leyno at Chapman, pero hanggang ngayon, tila di naman daw sila naghahabol kung di man sila nabayaran. Maliraw ang pagkakaintindi ni Francisco sa batas. You tell him to become a congressman so that maybe he can pass a law along that direction. Why is he dictating on the president? Let him run for president first in 2010. Hindi ko maatin na yung batas natin at konstitusyon ay hindi sinusunod ng matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Hinihintay na magkabilang panig ang magiging aksyon ng Korte Suprema sa petisyon. Carlo Lorenzo, Nakatutok, 24 Oras.